sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. O yung mga kritiko ng presidente, hindi pa raw siya lame duck president dahil tumaas pa ang kanyang trust at performance ratings batay sa resulta ng survey ng Okta Research. Oras Father Jerry Orbos, alas 8:11. Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsa nyo lang ang pera. Damdaming Bayan. Aba, ngayon Mr. President, nagtuturoan na. Ayan. Sino daw ba ang may kasalanan ditong mga ghost flood control projects sa Sablay o kaya ay substandard? Abay, nagtuturoan po ngayon mahabigan ang mga kongresista, senador, ayan, DPWH at maging mga kontraktor. Pero alam po ninyo mahabigan ang dapat talagang sisihin dito, abay ang DPWH, kayo, Manong Secretary Manny Bonoan, bakit kayo pumapayag? Ayan, kung ang Secretary Manny Bonoan po mahabigan ay nanindigan, ayan, katulad ng kanyang pinalitan noon na si dating DPWH Secretary Roger ba ang first name ni Secretary Singson? Abay, ang Secretary Singson na mahabigan eto Attorney Rodil Miliado mga taga DPWH na mismo ang nagsasabi noon na siya ang nagpatino, ayan, sa DPWH at siya ang tumabla sa ilang senador, congressman, mga kontraktor na nambubuli sa kanila. Kaya siguro po advice natin sa mga ina-appoint ng presidente, ayan, abay, ito po advice po sa inyo, unsolicited advice. Kapag ina-appoint po kayo ng presidente sa anumang posisyon, abay, hingin nyo ang basbas ng presidente na kung anuman ang gawin ninyo ay suportahan, ipagtanggol kayo ng presidente. Abay, katulad noon, ito pa example. Si Secretary Singson mahabigan di natin kilala ito, pero ito'y sikat sa DPWH, maging mga congressman at senador. Aba, hindi ubra yung mga 30%, 50% na komisyon, SOP. Aba, pagka sinabi ng Secretary Singson na hanggang 10% lang yan, 15%, maximum 20%, Senator Ping Lacson. Abay, walang magawa. Yan, mag-imbestiga kayo. O sige, imbestigahan nyo kami. Ayan, magsumbong pa kayo sa presidente. Siguro po gano'n ang kailangan ng mga opisyal ng gobyerno natin, Abay, at sana naman ang presidente, ayan, kung ano man ang sumbong ng mga hindi napapagbigyan,
suportahan yung opisyal ng gobyerno na naninindigan laban po sa mga itong klase ng mga anomalya. Ha? Di ba? Abay, nagugulat ako dun sa sinasabi ni Senator Ping Lacson sa 2x2 kanina. Ha? Abay, may mga 50% pa pala. Abay, actually, Senator Ping, ha? Diyan lamang sa malapit-lapit sa lugar ninyo, meron pang 65% kaya tinatanggihan na po ng kontraktor. Ayan na. Baka pwedeng imbestigahan to ni Congressman Brian Yamsuan ng Parañaque. Alam niya yan. Damdamin Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at welcome sa ating programa Damdaming Bayan. Pero sandali lamang at meron tayong follow-up report. Kaaga-aga mga kaibigan. Ano ba naman ito? Pati barangay hall. Ayan, pinagbabaril. Abay, bakit? Sino ang namaril dyan? Damdaming Bayan. Itawag yan sa 911. Ayan, tingnan natin kung mabilis ang responde ng boxing champ, General Nicolas Torre. Arrest number 15, ano na nangyari sa pamaril sa Barangay Hall dyan sa Pasay City. Giselle, please come in. Lakay, inordona na ng Pasay City Police itong Barangay Hall ng Barangay 190 sa Pasay City na pinagbabaril nga kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Batay sa pahayag ng ilang barangay tanod na narito o kabilang o ng isa sa barangay na kabilang doon sa barangay o sa tatlong barangay tanod na nasa loob nitong barangay hall nang mangyari yung pamamaril. Nasa 3 o 4 ang narinig nilang potok ng baril kanina. Nagtago raw sila, nag-over na mangyari yung baril na yan. Sa kabutihang palad lakay, wala namang napaulat na nasugatan o magsasawi dito sa nangyaring pamamaril. Ang binabanggit ng barangay captain dito lakay na si Captain Hichay, sa pangalawang beses na raw nangyari yung pamamaril dito sa barangay hall. Yung una noong 2017 o 2018 nang nakaupo naman ang kanyang ina na si dating barangay captain Alma Picay. Lakay, makakapanayan natin yung isa sa tatlong barangay tanod na nasa loob nitong barangay hall nang mangyari yung pamamaril. Sir, live tayo sa DCRH. Opo. Sir, baka po pwedeng pakikwento naman po kung ano po yung nangyari kaninang pasado 2 a.m. Ganito po yun kaming tatlong tanod na naka-duty ng gabi. Siyempre, nagbabantay kami. Mga panggabi kami. Kaya bigla na lang may sunod-sunod na putok. 3, 4. Siyempre, ang namin, bigla kaming napabalikwat. Kumobile muna kami. Tapos, yun na. Hindi kami muna lumabas. Baka, andyan ito yung Yun pagkatapos nun, paglabas namin, yung mga tao na seryoso, tinitingin yung lugar ng pababa. Kasi doon daw tumakbo yung gunman. Naka siya hoodie Tapos naka face mask. Sir, pagkatapos ng pamamaril, naispatan pa ninyo yung namaril? Sabi ninyo lalaki sa inyong pagkakatanda. Opo. Ano po ang meron ba siyang sasakyan? Naglalakad lang? Yung ang mga nakaalam niya, yung mga nasa labas, kasi kami dito sa loob, nagano na kami siyempre nag-safety muna kami, kaming tatlo. Hindi natin alam, baka paglabas namin, yung pala nandyan pa May mga nakakita daw po na bystander ba sa labas doon sa namaril? Opo, meron. Ano daw po sa paano po nila inilarawan yung pong suspect? Yan nga po, lalaki, naka-hoodie, itim na jacket, tapos naka-face mask na itim din. May sasakyan po ba? Hindi namin alam kung meron, kasi tumakbo na Oo. Ayun din sa mga na bystander na tumakbo na pababa. Kaya wala na kaming So, ano kayang motibo? Yun nga yun ang inaalam Ano po ang motibo bakit na pinagbabari yung
barangay hall namin. Buti sir, walang nadaplisan sa inyo, walang nasugatan. Wala naman po, pero yung aming yung aming glass door, dalawang tama niya bumaon hanggang dun sa may yung ng tubig. Pumasok sa loob, hindi po ba? Sa tanggapan. Oo. Doon po sa tinamaan po ng bala ng baril, buti walang malapit na barangay tanod. Wala naman po. May mga sa mga nakalipas po na buwan, linggo o araw, may mga banta po ba na natanggap yung mga taga-barangay? Wala naman po. Yun. Lakay ang isa sa 3 barangay tanod na nasa loob ng barangay hall nang mangyari yung pamamaril kaninang pasado alas 2 ng madaling araw, Lakay. Nandito na rin, Lakay. Bakit Giselle, bakit pang ilang beses na pinagbabaril ito? Bakit kanino sila galit? Ayan na. At sino ang galit dito sa barangay chairman ba o mga barangay officials lahat? Oo, Lakay. Ang kwento sa atin kanina ni Barangay Captain Ricardo Pichay Jr. Lakay, noong 2017 o 2018, kung hindi rin siya nagkakamali, ay may nangyari na rin na isang beses na pumaril dito sa Barangay Hall. Ang nakaupo daw na chairman, yung kanyang ina, dati dating Barangay Chairman Alma Pichay. Lakay, hindi pa rin malinaw ngayon, Lakay, kung ano yung motibo dito sa nangyaring pamamaril. Nandito na rin, Lakay, ngayon ang Chief of Police ng Pasay Police, si Colonel Joselito sa Lakay, at nagpapatuloy yung kanilang investigasyon, Lakay, at nire-review na rin yung CCTV footage. Mamayang araw magpapa-unlock siya ng panayam sa atin, Lakay, at makapagbibigay siya sa atin ng mga nakalap niya na impormasyon sa ugnay nga nitong nangyari na pamamaril dito sa Barangay Hall ng Barangay 190 sa lungsod ng Pasay. Okay, maraming salamat Giselle Ricafort. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Giselle Ricafort mula sa Barangay 190 sa Pasay City. Ayan na. Ano bang dahilan dyan, Kuya Rolly Masangkay? Ha? Bakit pati barangay official ay barangay hall pinagbabaril? Ha? Siguro di ba mga adik yan? Baka may kampanya si chairman dyan laban sa mga drug addict. Dapat lang. Ha? Anyway, mahabigyan sabi nitong isang dating opisyal ng DPWH, inabutan niya sa Secretary Babe Singson. Tama halakay noong panahon ni Secretary Babe Singson. Walang pwedeng manduro na congressman, senador dito kay Secretary Babe Singson noong panahon na yon. Gasmati, ha? Walang promotion para maging district engineer, regional director kung hindi ka pasado sa promotional exam, ha? Hindi pwede sa kanya yung padrino system ng politiko. Ayan. Ngayon politicize na ang mga promotion, sabi niya, ha? Sabagay, tama po kayo. Ayan. Pero huwag namang isisilat sa DPWH secretary, ha? Although na kumbaga siya ang may final say, sisihin din natin yung mga kongresistang kontraktor, ha? At ilang senador din na nambabraso, ayan, para magkaroon ng sana kung maayos yung flood control project. Kaso substandard. Ang laki ng SOP. Saan ka nakita ng SOP na umabot ng 50% at meron pang 65%? Diyos ko po. Daming bayan. Samantala, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Mukhang matatag pa ang Presidente Bonget, Miss Let, ha? Hindi pa raw siya lame duck president dahil tumataas pa ang kanyang trust at performance ratings. Umabot pa ng 64%. Ayan, tumaas pa raw ng 4 na puntos. Anyway, alamin natin ang si BP Sara ay bumaba naman daw ng 54%. Ayan, 6 points, ha? Ang ibinagsak sa performance ratings noon ng VP Sara. Pati si Senate President Cheese bumagsak din, ha? At naging ano ba ang performance rating ni
Senate President Cheese na sa 51%. Ilan ba ang binagsak? Damdamin Bayan. Pero ang Pangulong Marcos ngayon bilang Commander-in-Chief, pangunahan ngayon ang change of command ng Philippine Army. Bakit? Magpapalitan ng Commanding General ng Philippine Army. Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, nakatakdang magtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong pinuno ng Philippine Army ngayong araw. Kasunod ito ng pagre-retiro ni Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido. Pangungunahan ng Commander-in-Chief ang change of command at retirement ceremony ni Galido dito sa Fort Bonifacio Taguig ngayong umaga. May mga lumutang ng pangalan ng papalit kay Galido pero tumanggi ang Malacanang maging ang Philippine Army na kumpirmahin ang report. 2 taong pinamunuan ni Galido ang hukbong katihan matapos italaga noong July 2023, kapalit ng ngayon Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Browner Jr. Lakay? Yan, magkakaroon ng change of command. Di pa alam kung sino ang ipapalit kay General Galido? Ay, alam mo Lakay, kung mapapansin mo sa lahat ng sa AFP, kahit sa Presidential Security Command, sa iba pang mga hindi Lakay inaanunsyo ahead. Doon mismo sa event na nalalaman. Parang kakaiba ito. Paano makapaghahanda yung incoming Commanding General ng Philippine Army? Di ba kasi usually sinasabihan yan para kasama yung buong pamilya pagka umakyat ng stage. Siguro naman Lakay nasabihan yung papalit. Pero yung pag-anunsyo, pagsa publiko ay naka-hold talaga. Ganun ba yan? Malalaman actually, nandito na kami sa Fort Bonifacio pero walang gusto magkumpirma dito kung sino talaga yung susunod na Army Chief. Nakanervyos naman yata yan yung nasabihan na na siya na ang papalit tapos dala-dala yung pamilya, kamag-anak dyan. Pagkatapos pagdating doon iba pala. May mga ganyan siguro naman kapag formal na naabisuhan yun, totoo naman yun. Aba, sino ba yan, General Browner? Ayan, sino ba ang papalit kay General Galido, Masyado namang suspense, Pero of course, siguro sa Army, alam na nila kung sino. Ayan, tahimik lang talaga sila. So, surprise mamaya. Ikaw ba, di nakarating kung sino nga magiging Army Chief? Wala Lakay, wala talaga. Aba, walang gustong magsalita. walang gusto magsalita Lakay. Aba, maski si Colonel Francel Padilla? Oo Lakay. At kahit dun sa, di ba, kapag may ganitong event, may program yan Lakay Hindi nakalagay dito sa program. First time yata mangyari ito, Miss Let, naka-nervous naman yan. Abay ka nakalagay dito, reading of retirement orders, presentation of awards, valedictory address, at introduction kay Presidente ni Secretary Gibo Teodoro. Tapos walang ibang pangalan lang. Nakot, hihimatayin dito pagka mamaya yung nasabihan pagkatapos eventually hindi pala siya. Ang sakit nun. Anyway, sige, abangan na lang natin. Aba, may mga pautot ang AFP ngayon Mr. President, may mga pa-secret pa kayo Baka naman baka naman si Edniel kilala niya na. Baka ayaw lang sabihin. Ganun ba? Ayan. Text mo nga Edniel. Ito lang yung ayaw kasing ito yung ayaw kumpirmahin. Pero yung lumabas kasi ay si Army Lieutenant General Antonio Navarrete. Antonio Chief ng Navarrete. Antonio Navarrete. Navarrete. Chief ng AFP Western Mindanao Command, Westmincom. So, ayan, hihintayin natin. Kung siya na nga. So, siya ang umuugong na papalit kay General Galido. Okay. Sige, abangan natin yan. Mukhang Army naman na yata ang naglabas nito. So, yon. Sige, abangan natin. Anong oras pupunta ang Pangulo dyan? Alas 10 itong event Lakay. Change of command. Okay, so 10 o'clock. Ayan. Ano ba ang inaasahan nating
mga announcement ng presidente ngayon na Miss Let, ha? Ang daming issue pa rin. Tungkol saan lakay? Siyempre, abay maraming nag-aabang dun sa paiimbestigan niyang issue ng flood control. Sino mga involved dyan? At ang mga congressmen, iimbestigan daw. Diba? Oo, mga congressmen, iimbestigan daw yung kanilang sarili. Ayan, hindi naman lahat. Diyos ko po. Sige. Abangan na lang natin yan kung ano ang pangalanan nga balakay. Kung anong mangyayari diyan. Baka mamaya matulad dun sa sinabi ng presidente nung kanyang sona noong 2023, ha? Ayan. Hanggang ngayon Mr. President wala pa yatang nakakasuhang mga smugglers. Ayan. Asaan yung kanilang mga pangalan? Wala pa rin. Ayan. Blanco pa rin. So anyway, hintayin natin yan, Miss Let. Okay nga, Rud. Yes, lakay. Sige, abangan natin, Miss Let. So nasa Camp Aguinaldo sa Fort Bonifacio ka? Fort Bonifacio. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Let Narciso mula sa Fort Bonifacio, kaugnay sa Chains of Command ng Philippine Army. Magre-retire na si General Galido at papalit na ang general na ayaw pang pangalanan. Pero lumalabas ang pangalang General Antonio Navarrete ng West Mincom, yung chief po dyan sa Palawan. Babalikan natin lang pa. Antabayan po niyo mahabigan, ha? Abay, ang makausap natin ngayon ay ang, tahimik ito pero matindi rin ito, ha? Ayan. Abay, maraming ninenervous na mga opisyal ng Bureau of Customs. Dahil ito ay mukhang strict. Ayan, kung merong Babe Singson noon sa DPWH, abay, eto yata ang Babe Singson ng Bureau of Customs. Dahil no isang araw naglabas siya ng no take policy. Wow, lupit, ha? Paano yan? Biyernes pa naman bukas, ha? Di walang ribbon cutting, ha? Sige, marami tayong malalaman na mamaya. Siyempre, ang Bureau of Customs, alam po niyo mahabigan, ang dami ring politikong lumalapit dyan, ang daming ipinapakiusap. Parang DPWH din, ha? Although na mas malala sa DPWH. Abay, ano ba ang programa, ha? Yung mga nag-aabang ng subasta ng mga sports cars dyan sa Customs. Yung mga nakumpiskang Bugatti, Lamborghini, Ferrari at iba dyan. Abay, abangan po ninyo at isusubasta na raw yan. Damdamin Bayan. Good morning sa mga, Gods of Padre Faura. Talaga namang inuulan ngayon ang Supreme Court ng mga batikos. Abay, iba ang pupunan sa mga taga-Supreme Court ngayon. CJ Alex Desmundo, ha? Pati dating justices ng Supreme Court po mahabigan kino-question ang naging desisyon ng Supreme Court kaugnay sa constitutionality ng impeachment case, articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte Carpio. Damdamin Bayan. Ora, CJ Alex Desmundo, Second Gentleman Attorney Mans Carpio, ha? Kumusta na kabsat, ha? Mr. General Edwin Ernie, oras ganap na alas 8:34. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, believe. Champion Detergent para kinig sa atin. And of course, just marhay na aga sa mga kababayan ko. Hindi mawawala lakay ang Juvillar Alba. Hello po. Ayan, batiin mo sila sa Bicol. Just marhay na aga sa Indugabos. Nagkakana ka mo. Kaya naman, may bisita lang tayo. Balot na balot ka na ngayon. Baka palabasin ako. Kaya lang baka ma-distract ang bisita natin pagka alam po niyo, Commissioner, pagka kaming dalawa rito talagang ha.
Yun na nga, ayan. Tinatakpan na nga lakay. Huwag mo nang i-mention, okay na yan. Sige na nga. Dito lang makatingin ng diretso ang bisita natin. Pero para tuloy-tuloy na ang panayam natin sa ating bisita ngayon ng Bureau of Customs, Commissioner Ariel Nepomuceno. Mamigay muna tayo ng aginaldo mula sa ating Ninong ng Bayan. Abay, nandyan sa Barangay Talon 5, Las Piñas City, ha? Abay, bakit paborito mo ang Las Piñas ngayon, Sherwin, ha? Ginagaya mo ang presidente, paborito yata ang Las Piñas ngayon. Ninong Sherwin sa ating DZRH Malakas Promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Eto na ang Ninong ng Bayan. Magmano na kayo sa kanya, ha? Ninong Sherwin, abay nasa St. Scholastica's College yan? Hindi lakay, subdivision. Dahil ngayong 147 days na lang lakay, Pasko na. Wow. Alamin natin. Ilang days? 147. Aba, yes. Kaya pala parang gusto magbano dito sa bisita natin. mamaya. Alamin natin kung magmalakas. Hindi, biro lang. Pero puntahan natin lakay ang Ninong ng Bayan. Nandyan sa may Barangay Talon 5 sa Las Piñas City. Sino ba ang malakas ang mga taga-graduates ba lahat to ng ng St. Scholastica, to mga bakit St. Scholastica subdivision ito? Hindi daw to yung school lakay, subdivision to. RH of 6 Sherwin Alfaro, Ninong Sherwin. Yes, lakay dito nga sa St. Scholastica, hindi lang pala siya college kundi subdivision na rin. Oo nga, dito gulat ako. Sa Las Piñas, lakay, tignan mo naman tong bahay na to pagkaganda ka tatas, kakulay pa ng Saints ko. Oo nga, ano? Kulay blue. Blue, ayan, eskwela na Makulasa. Malakas lakay. Malakas lakay yung radyo. Napapakinggan dito sa kanilang electric fan. Ba? Ba't tinatapat yung radyo sa electric fan? Baka mag-overheat? Ganun ba yan? Oo. Ba't tinatapatan ng electric fan yung radyo? 200 na lang boost. Yun. Okay, sige. Sige. Sinong bibigyan mo ng aginaldo? Abilino Valdres po. Sabi Abilino Valdres po. Valdres. Valdres ito isa. La Union, San Juan La Union po. Valdez o Valdres? Valdres po. May R, kuya. R-I-Z sa dulo. Alisin natin yung R para Valdez na lang. Ayan, para parang Fidel Valdez Ramos. Ayan, Simeon Valdez. Ilocano rin. Salwa Union po. Ay, GI data. Genuine Ilocano. Galanteng Ilocano. Ayan, Okay, kuya. Asawa ko sa Lawag. Aba, GI nga. Ayan, Tagalawag pa. Ayan. Okay, so Sherwin, ilang taon na si kuya? 76 po. Aba, batang-bata pa. Oo, matikas pa, ha? Ayan. Kuya, nakakailan pa? Yung tawa ni tatay, hati-hati. Nakakailan tagay pa kayo. Ikaw naman. Kasi bibigyan ka ng vitamin E Pag nagsasalita ka na kay ganito na sa mga radyo niya. Sige, bigyan mo. Nung malaman na kaya-kaya na pa. Ano yung sipak ni Kudiya? Hindi ko kilala po. Si Pangit artist kayo, di ba? Magkasinghawi kayo ng tawa. Okay. Okay, Sherwin. Ayan, bigyan mo na kagad si kuya ng 1,000 na premyo. Sabi ng 1,000 pesos. Paano tawa? Salamat po.
Saya lang Tuwan-tuwa kayo si tatay. Pero pag Diesel H grocery, Diesel H sa pagkabigas, Diesel H t-shirt, meron pang vitamin E, at siyempre meron pang lahat ang damdaming bayan mini component. Ayan, mapalitan ni radyo ni Kuya. Wow, ganda. May flashlight yan. Aba, paritan na yung radyo mo, Kuya, ha? Mukhang antik na. Ayan, palitan natin ng brand new. Dinigyan yung radyo mo, Apo, dinigyan hanggang La Union, hanggang Lawag. Yung stasyon. Ayan, oo. Natatawa ko sa tawa ni tatay. Kuya. Ayan na. Sherwin, para lalong masigla si Kuya, anong first name po ninyo uli? Ano pa? Anong first name po ninyo? Abilino po. Ayan, para mas masigla si Kuya Abilino, Tatay Abilino, bigyan mo pa ng pampasigla, vitamin E, Sherwin. Iabot mo sa kanya. Ayan, kailangan daw hawak yung vitamin E. Ayan. Kailangan yung vitamin E. Nung nakita, paano yung saya nung nakita yung vitamin E? Ipahawak. Mamayang hapon. Ayan. Apat nagluluto. Aba. Kutsa-kutsarita lang po yan. Nagluluto wala. Ayan. Sa edad mo, Kuya Manong, data edad mo nga 76. Ayan. 76. Talong ako kutsarita lang, Manong. Ayan, talong ako kutsarita dito, Emperador. Madi mo bigbiglaan. Baka mabartek ka. Lumpiat lang. Okay nga, Rod. Ayan, Diyos na agina, naragsak nga Pasko, Manong Abilino. Ayan, naragsak nga Pasko, kinbarong nga tawon. Kayo, Apo. Apo. Okay. Talagang napakakit ng tawa nitong si Tatay Abilino mga matanggap niya yung kanyang vitamin E. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Diesel H. Baka ng susunod nating winner sa Diesel H Malacash Promo. RH6, Sherwin Battle para Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin mula sa talon na Las Piñas City at Kuya Abilino Valdres ng La Union. At mula sa talon na Las Piñas, tatalon tayo Sister Elsa Aduana. Ayan. Ayan, kasama natin ang Matikas. Ayan, Matikas na bagong commissioner ng Bureau of Customs. Without much ado, Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner sir, maganda umaga po at welcome sa Damdaming Bayan. Magandang umaga rin po, Lucky Deo at Ma'am Elaine at sa ating mga kababayan. Good morning po. Ayan, pero hindi po yata maganda ang morning ng mga taga Bureau of Customs dahil marami ang nagulat doon sa inyong inilabas na policy the other day. No take policy, Commissioner Nepomuceno sir. Bakit ito yata ang isa sa mga una niyong mabigat na direktiba ngayon sa Bureau of Customs? Dalawang bagay po kasi binili ni Pangulong Bongbong Marcos. Una-una, of course, kailangan yung ating koleksyon makahabol for this year at next year naman maging lagi kami on target. Malaking target natin. Pangalawa, good governance. So sinusunod ko lang naman yung bili ni Presidente at alam naman natin lahat, kailangan na ng BOC talagang gawin natin yan. Kaya't nung unang linggo ko po doon sa BOC, ang una natin ginawa doon, yung suspension po nung pagbisita doon sa mga warehouses. Yun ang una natin ginawa doon. Kasi syempre may mga ulat na natanggap ako na baka merong mga nangyaring problema o abuso doon. Hindi ko sinasabing meron kagad. Ang kailangan lang gawin ko noon, na ginawa ko naman, agapan. Kasi kung totoo yun, mahirap naman. Kawawa yung ating mga importers. Pangalawa naman ginawa natin doon kagad, yung pagbabawal doon sa ating mga kasamahan sa BOC na maging brokers mismo. Mahaba hong paliwanag yun. Parang congressman, legislator, pero contractor din, mga ganyan. Ibang teritoryo po yan. Pero parang synonymous, may similarity. Yan, kasi po naman, pag broker po kasi ang mismong taga-customs, kami po, una-una, yan ay kawalan ng respeto po din sa mga professional brokers. Pinaghirapan po naman nila yung kanilang profession. Pangalawa, yan po ay maaaring magdulot talaga ng, kumbaga, unfair competition. Paano po yun?
Siyempre, yung mga importers, pag pumunta po sa mga kumbaga regular brokers na hindi taga-customs, normal yung presyuhan doon. Pag pumunta po kayo sa amin bilang official po o kawani ng Bureau of Customs, mabibigyan kayo ng diskwento. Ang diskwento naman po, hindi naman po namin pera yan, pera ng bayan yan. So, ibig sabihin, mawawalan ng pera ang bayan sa bawat diskwento ibibigay ng taga-Bureau of Customs. So, hindi po maganda yan. Napakalaking problema po niyan at kailangan po natin ng buwis. Ano po? Usually, sandali lang, Commissioner Sir, mawalang galang po. Ilang percent ba yung diskwento? Sobra pa sa discount ng senior citizen yan. Ayun nga po. Kaya kailangan ayusin po natin. Kaya yung nabanggit niyo po kanina na yung pagbabawal po ng pagtanggap po ng mga binibigay pong salapi o regalo o suhol, prangkahan po tayo. Yan po kasi naririnig ko po na mayroon pong mga nag-name drop pati sa pangalan ko. Alam nyo, o-obserbahan po kasi ang bawat bagong commissioner, yan ay o-obserbahan po ng lahat. Lalong-lalo na po ng mga kasamahan natin sa BOC. Titingnan nila kung talaga bang totoo ang transformasyon o ang ating kagustuhan na mabago ang bureau. Mag-o-observe. So marami rin susubok. Hindi lang naman ng mga taga-BOC. Siyempre, it takes two to tango. Yung mga gusto makadiskwento, totoo po yan. Susubukan po tayo. Kahit paulit-ulit po yan. Kaya yung announcement ko naman po ay bilang reminder po yun. Pagpapaalala sa aking mga kasamahan, huwag na po nilang hulaan kung ano po yung intensyon kong gawin. Talaga pong ikinukumit ko naman po sa lahat. Kung ano po yung ginawa ko ng unang linggo, unang araw, hanggang ako po ay mawala o maalis o umalis sa Bureau of Customs, yun naman po ang intensyon kong gawin talaga. Hindi po ito pagpapalabas lamang sa unang linggo, unang buwan. Hindi po. Ang intensyon ko po talaga makatulong po na magkaroon po tayo na mas mabuti at mahusay na Bureau of Customs po. Bukod sa sinabi niyong gusto ng Pangulong Marcos na mapataas ang koleksyon ng taripa ng bis dyan sa customs, ano pa ang direktiba ng Pangulong Marcos? Balita ko, may pinatutukan yata sa inyo kaugnay sa smuggling ng agricultural products? Tama po. May mga ibinilin po siyang particular na mga imported items na dapat bantayan. Unang-una, agricultural products dahil alam naman po natin sa Pilipinas, agricultural country tayo. Opo. At ang magsasaka po natin, hindi kagaya sa ibang bansa. Ang magsasaka po natin para automatic may hirap Yung nga po. Hindi po kagaya sa Amerika o sa Malaysia. Japan. Mga magsasaka dyan sa Japan, mayaman po yan. Sa atin, alam naman natin, may hirap ang magsasaka sa atin. So kung magkakaroon pa po ng talamak na smuggling ng mga agricultural products, lalong magiging hilahod po yung mga magsasaka po natin. So ibinilin po ni Pangulong Bongbong yan, nahigpitan po talaga. In the first place, meron naman po tayo Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Kaya inuulit ko sa aking mga kasamahan. At yung mga susubok na medyo laruin ng ating mga kasamahan, mahigpit po ang batas. Mag-ingat po tayo, may kulong po yan, no bail yan. So ingatan po natin yan. Pangalawang binili ni Pangulong Bongbong, of course, yung tobacco products, mataas po nawawala sa atin dyan. Ibig sabihin, yung pagpupusilit po na illegal ng mga sigarilyo. Pangatlo, of course, yung steel products, dahil po bukod sa mawawalang buwis, meron po tayong safety issues dyan. O galing po ako sa Office of Civil Defense. Problema po namin yan. Lalo ngayon na Commissioner Nepomuceno, sir, katatapos yung lindol sa Russia, 8.8 magnitude. Kung sub-standard yung mga bakal na gagamitin sa mga building, delikado. Tama po. Kahit po anong turo namin sa Office of Civil Defense ng tamang duct cover and hold, kung doon naman kung kayo nag-duct cover and hold sa loob ng gusali building o bahay, naguguho, doon kayo malilibing. So may mga particular pong binilin si Pangulong Bongbong. Ang mahirap-hirap po siguro yung mga high-value cars. Ayan. Mabigat po. And then lastly, ito po ang pinaka-main driver po ng ating paglago ng ating koleksyon, petroleum products. Ayun. Naku, alam mo, Commissioner Sir, ngayon ko lang narinig sa iyo na sa mga opisyal ng Bureau of Customs, parang ngayon ko lang narinig yata sa inyo ang issue ng oil smuggling. Sa mga nakalipas na panahon, parang tahimik sila sa oil smuggling. Hindi ko po alam. Ano naman po ako, Lakay? May kanya-kanyang panahon po ng pamumuno at ang aking pinalitan naman dyan si Commissioner Rubio. Kaibigan ko po yan. So ang gagawin ko na lang po, kung ano po yung kanilang mga nagawa na maganda, ipagpapatuloy ko lang naman po yan.
kung ano yung mga naging kakulangan naman po. Kahit naman ako, of course, magkakaroon din po ako ng kakulangan. Pag-iigihan po natin na mapaigi po yung ating mga pagkukulang ni Commissioner Bien. Pipilitin kong mapunuan yon, pagbubutihin po natin. Kasi ang petroleum po, petroleum products, ang buwis na nakukuha po dyan ng bansa, 60+% po yan, around 64% po yan ang kabuuan po ng revenue pie na tinatawag po natin. Napakalaki po niya. Talaga? Oo, malaki po. Kaya kapag yan nagkaroon po ng pagkukulang sa koleksyon, malaking kakulangan din po yan sa kabuuan po ng ating magiging kita. At ang ibig sabihin po niyan, para maunawaan po ng ating mga kababayan, pagkulang po ang koleksyon ng Bureau of Customs, magkukulang po yung available budget para sa bansa, mangungutang po tayo. 17 trillion na po mahigit pesos ang ating utang. Ayoko pong maging bahagi po ng problema na makakadagdag pa po sa ating napakalaking suliranin na 17 trillion plus na utang po. Ayoko maging parte po ng problema po na yun. Commissioner Nepomuceno, ayan, bago natin, may mga nagte-text na ha, magkano ba isusubasta yung mga Bugatti, ayan, mga Ferrari, Lamborghini, bago natin balikan niya, nabanggit mo na rin yung oil. Abay, ang smuggling daw po ng oil, Commissioner Nepomuceno, sa high seas, ayan, sa international waters, doon sinasalubong yung mga barko, ayan, at doon na nagpapaihi o pinupusin yung langis. Di ba napapanto ng Coast Guard? Yan, ang ulat po sa amin, may mga ganyang pangyayari po. Ano? Opo. Kaya itong pagsubok na ito na maawat po natin yan o mawala yan, kailangan po namin ng tulong ng ibang mga ahensya. Ang maganda naman po, again, galing po ako ng Office of Civil Defense. Personal ko pong mga kakilala yan at yung iba naman po ng mga pinuno nila ay underclass ko naman po sa PMA. So medyo pwede po natin lambingan. Hindi ko naman po uutusan, hindi ko naman sila tauhan. Subalit hihilingin po natin sa kanilang tulong kasi lakay ganito po yan. Ang problema naman po ng Bureau of Customs, hindi ko naman po personal na problema po yan . Problema po yan ng buong bansa. Totoo po yan. So kailangan pagtulong-tulungan po natin, lalo na yung mga kasamahan ko sa ibang ahensya. In this case, Philippine Coast Guard, pagtulungan po namin kung paano maawat po yan o prevention po kung sa high seas nangyayari yan. Alam niyo naman po yung kasibihan po, Lakay, kung ating gusto ay may paraan po yan. So, kailangan ko po ng tulong nila. Hindi po kaya ng mag-isa ng BOC. Nung unang linggo, yan po ang tinignan ko. Ilan ba yung aming mga sea vessels? Ang ulat sa akin parang 12 o 17. Kaya lang, hindi po gumagana yung karamihan. Patay tayo dyan. At iba po ang training na kailangan. Paano kung magkabakbakan po sa magkabarilan po sa yung mga tauhan namin at yung mga smugglers. Okay. Hindi naman po yan ang pinaka-expertise ng aking mga tauhan. Ayoko naman po mapahamak sila. Kaya again, kailangan po ng tulong ng ibang armed services. In this case, Philippine Coast Guard. Ayun. Wala. Ayaw kong sabihin on the take ang mga taga-Coast Guard pero may mga balitang ganyan. Nakipag-coordinate ba kay sino ba ang commandant ng Coast Guard ngayon? Si General Gaban. Ayan, General Gaban. Nag-usap na po ba kayo? Hindi pa. Nakaka 2.1 weeks pa lang ho ako . So, ang inuna ko pong puntahan yung mga stakeholders po upang sabihin po sa kanila na maging bahagi po sila ng solusyon, wag maging bahagi po ng problema. Pinuntukan ko mga chambers of yung mga chambers, yung iba't ibang chambers po ng mga business groups, yung mga kailangan po nila maunawaan na sila ay dapat, again, bahagi po ng solusyon, wag maging bahagi ng problema. Ang next step ko po, yung mga other government agencies, una ko pong hininga ng tulong. Of course, si General Nick Torre, dahil nasa ilalim niya naman po ang CIDG. Sila po ang pinuno ng Anti-Agricultural Economic Smuggling Task Force. So, importante sila po sa equation. Again, kukunin ko na po itong pagkakataon na Lakay. Doon sa aking mga kasamahan sa Bureau, meron pong ibang ahensya na maaaring po makahuli po sa atin. Kasama po ako dyan. Na kapag po tayo ay gumawa at nag-tolerate o nakisali doon po sa magiging smuggling ng agricultural products, meron pong ibang ahensya pwede pong makahuli. Nangyari na po yan tipo kailan lang sa Subic. Yung substandard na mga bakal. Ito po sa Subic. Ano po sa ito? Subic, yung diniklara po na fishball, noodles, yung pala ang laman agricultural products. Mabigat po yan.
Pag napatunayan po yung mga nagkamali dyan, Nobel po yan, Lakay. Nobel po yan. Kaya't kailangan ingatan po. Kaya't kailangan po namin ng tulong ng iba't ibang ahensya. Inuna ko lang po CIDG, and then magre-request ako ng meeting kay General Gavan at yung pang iba't ibang ahensya. Hindi lang po kasi sa ganyan pati DNR. Nagbabantay din po kami ng mga ine-export na illegal na mga endangered species. Then magmi-meet din po kami ng PIDEA. Nag-request na rin po ako through my yung mista ko na nasa PIDEA. So kay General Dixon, i-arrange ako ng meeting kay General Neres. Upper class po namin yon. So kailangan po namin pagtulong-tulungan yon para naman sa anti-drugs na mga proyekto po natin. Ang tatanong ko naman Lakay kay Commissioner, nabanggit naman natin yung mga maraming problema ang kinakaharap ang BOC. Pero pagdating naman po doon sa para siguro malesen yung red tape sa BOC, ano po ba yung may mga bago po ba tayong programa, digitalization program o kaya naman po mga automation initiatives para po kahit paano malesen yung red tape? Tama, ma'am. Actually, yung in-announce ko na on my second week, yung ease of doing business, yung maging madali po, yung pakikipagnegosyo po sa amin, yung serbisyo po namin upang maging smooth, maluwag, isa ho sa ginawa po natin bilang parte po ng ease of doing business, yung pag kayo po ay na-accredit ngayon during my term sa BOC, magiging 3 years na po yung validity nun. Wag na kaming problemahin po ng mga importers taon-taon. In the first place, hindi naman po revenue generating item ang accreditation Hindi po natin dapat pagkitaan yan. So 3 years po yan. Yung digitalization naman po, yan dalawa ang mahagi po natin dyan. Again, ease of doing business, full automation. Subalit ang mas importante po doon, pag nag-full automation, talaga hong napakahirap na, napakabigat mag-smuggle. Alam niyo po bakit? Bakit po? Ang full automation po, proseso po yan, nahahagipin po natin, na sa pag-submit pa lamang ng importation documents, ibig sabihin yung mga entries, bill of lading, sa proseso na yon, pag-submit, digital na yan, evaluation, assessment, payment, parang ATM machine na yan. Pumipindot na lang sila ng ano yung kanilang magiging transaction. Wala na po kayong kausap. Wala nang human intervention. Kasi minsan doon nangyayari yung Kaya, tama po. Kaya 100% po dapat yon. Ibig sabihin, wala nang option kahit iutos ko pa halimbawa na magkaroon ng tampering o baguhin po yung mga entries, yung mga data doon sa dapat bayaran. Naka-ano na ho yan, naka-automatic, nakadugtong na rin po yan doon sa tamang rate, tamang babayaran, at nakadugtong na po yan sa payment system. Subalit may dagdag ko lang, dapat ho yan, kakambal niyan, yung tinatawag na pre-shipment survey. Ginagawa na po natin yan sa mga bulk shipment, pero sa containers, hindi pa. Ang ibig sabihin ng pre-shipment survey, mula doon sa paggagalingan po sa ibang bansa ng kargamento, digitally, isasubmit na rin sa BOC in advance kung ano po yung laman ng kargamento na yon. Halimbawa, 100 million peso worth yon. Pagdating sa Pilipinas, hindi na magiging 80 million yon. Kasi nasubmit na in advance electronically. So, ang gagawa naman ng survey na yun, hindi rin naman po, of course, BOC. Hindi rin pwedeng importer kasi baka magkaroon po ng collusion yan. Ang gagawa po niyan, third-party surveyors. May mga 6 hanggang 7 pong kilala sa buong mundo. Kagaya po, halimbawa, ito yung pinakasikat, SGS, Veritas, at Intertech. Marami po, kilala po yan at hindi po nila itataya yung kanilang pangalan upang makipaglokohan po. Mas malaki po yung pangalan nilang mawawala pag gumawa po sila ng malaking survey. So sila po ang magsasubmit sa BOC digitally again in advance kung ano po yung laman ng kargamento bago pa dumating. So coupled with the digitalized or fully automated system ng ating pagbabayad, kasabay ang pre-shipment survey, matibay-tibay na po yung ating sistema. Huwag lang po, alam nyo naman po, acquisition po ito, Lakay. Alam nyo naman sa Pilipinas, pag meron na talo sa bidding, nagdidemanda. Injunction, TRO, huwag lang po sana mangyari pa. Pero lalabanan po namin yon. At saka isa pa, Commissioner Sir, ayan, isang naging issue dyan. May mga nahuli mga smugglers pero hindi matukoy kung sino yung importer. Ayan, hindi ba dapat ilagay yung pangalan kung sino importer doon na bukod sa broker siguro? Sino may-ari? May pangalan ng kumpanya pero hindi alam kung nilalagay kung sino presidente. Sino owner mismo
mismo, yung pangalan ng tao. Tama po. Isa po sa gusto nating gawin, by the way, lahat ng gusto kong gawin, ipinahayag ko po yan kay Pangulong Bongbong. Okay. Nagagalak po akong ibalita sa atin na halos lahat po yan, kasi hindi ko natapos po yung presentasyon. Bigla po ako nag-oath-taking So, natutuwa po ako na yan ay sinang-ayunan at susuportahan po ni Pangulong Bongbong. Lalong-lalo na po yung digitalization. Ibig sabihin, gusto niya rin po talagang matapos po itong problema na to. Yun po sa nabanggit po ni Lakay, ito po ay papasok doon sa pinag-usapan namin ni Pangulong Bongbong, doon sa transparency. Ibig sabihin, dapat makita ng lahat, lalo na ng mga importers mismo, kung ano ba yung sitwasyon ng kanilang kargamento. At isa po dyan, kapag nagkaroon naman po ng pagkakamali, ang taga Bureau of Customs, kasama po ang importer. Again, it takes two to tango. Makakaasa po ating mga kababayan na magiging transparent po tayo. Subalit may stages po yon. Pag yan po ay iniimbestigahan pa lang po natin, siyempre naman po, baka ang dulo hindi naman pala guilty. Kawawa naman po yung kanilang mga pamilya, mapapahiya sila mismo. Darating po yung punto, pag yan naging kaso na, magiging public information dapat yan, doon malalaman naman po natin talaga. But at a certain stage, habang duda pa lang tayo, siyempre, ang kaya natin ibigay kagad yung pangalan po ng kumpanya at consignees. Ano po? Subalit, pag lumalim na po yan, ang plano po namin dun sa aming mismong website, magkakaroon po kami ng bagong tab, yun pong pipindutin ng ating mga kababayan. Binigay ko po yung instructions sa 2 weeks ago, bago nagkaroon ng mga baha-baha. Ilagay na po doon, ano po yung mga pagpindot po ng tab na yun, ano yung mga kasong hinaharap po ng mismong Bureau of Customs kung kami po ay nadidemanda at yun naman po mga kaso na kami po ang nagdemanda o nag-iimbestiga. Makikita po natin doon. Kasama po ano ang estado o status ng mga kaso po na yun. Ayun na. Isa pa, Congressman tuloy. Commissioner. Hindi po bagay sa akin. Magagaling po doon. Anyway, ayan, nabanggit yung magaling. Ayan, na talagang magaling ang mga mambabatas natin. May mga experience yan na pagka si Congressman, Commissioner, ipapasok ko ito. Ayan, kailangan ikaw nang bahala. Ayan, isang example lang, isang Congressman, nagparating ng mga SUV. Ayan, sabi niya, personal ko lang ito. Ayan. Di siyempre, naintindihan natin na minsan pinagbibigyan na senador yan, congressman. Dahil minsan teka mo dumadami yung SUV na ini-import. Pang negosyo na yata. Hindi na sarili ito. Hindi na pang personal. So, paano may order ba ang Pangulong Marcos sa inyo? Pagka ganitong, alam po na matindi yung pressure sa mga mambabatas, senador o congressman na gustong may mga ipakiusap sa inyong medyo palso, Commissioner Nepomuceno, sir. Paano yung tutugunan ito? Natutuwa po ako. Ang bilin po ni President Bongbong, direkta po kami mag-uusap sa mga pagsubok na dadanasin ko. Expected naman po yan. Na susuportahan niya ako, lalo na kung may mga pressures nga ako. Meron kaming direct line of communication at regular meetings naman po kung ano nangyayari sa Bureau dahil tinututukan niya nga po ito. Ngayon, hindi lang naman po sa pagpapasok ng mga sasakyan. Pati ho sa pagpwesto-pwesto. Alam naman po natin lahat po natin. Politicize na rin. Hindi naman po natin itatanggihan. Prangkahan naman po tayo. Ang pinapaliwanag ko lang naman po sa lahat, hindi lang naman po sa mga political leaders natin, pati na po sa iba, marami pong sektor na may interest naman po sa Bureau of Customs. Pagdating ho sa pagpwesto, of course, kung pwedeng pagbigyan, ako naman po hindi magsisinungaling, pagbibigyan po natin. Subalit, ang usapan po namin lagi, at yan po pinaliliwanag ko ngayon, dapat yan po ay mag-perform. Ibig sabihin, mag-perform doon sa koleksyon na tama. Kapag yan hindi po magpe-perform ng tama, meron po tayong polisiya. For example, kapag dalawang magkasunod na buwan, hindi po kaya na isang port collector na makadeliver po nung target po natin. Wala po akong magagawa. Kailangan po natin palitan. Again, ang Bureau of Customs, hindi ko naman po ito sariling bahay. May obligasyon po ako sinumpaan na gagawin ko po yan talaga. Papalitan po natin yon. I'm really hoping maunawaan po yun ng ating mga nagpa-follow up. Gagawin ko po talaga yon. Kung ako naman po ay kumbaga dahil dyan,
mawawalan po ako ng trabaho. Ganun po talaga. Okay lang naman po yun So gagawin po natin yung trabaho po natin. At saka madadamay kayo, Commissioner, katulad ni Secretary Manny Bonoan. Masyado mabait, masyado magbigay sa mga congressman, mga ilang senador, ha? Kaya nadadawit ang kanyang departamento sa issue ng mga maanumalyang flood control projects. Kaya nga po, Lakay Deo, ganito po yan Pag na-digitalize na po natin yan, again, yun na po ang magsusuma total ng dapat bayaran Wala na pong override function yun. Opo. So darating po yung punto na maipapamana ko siguro sa susunod na commissioner, yung sakit ng ulong dadanasan ko, baka hindi niya nadanasin dahil digitalized na po. Nandun na po yung eksaktong computation na hindi po kayang i-override ng sino man. Yun ang dapang automation, kaya nga po 100%. Hindi po pwedeng may exemption po yun. Ayan, nakot, magiging legacy ito, Commissioner, pagka naipatupad yung full digitalization sa Bureau of Customs. Ito yung ayaw ng iba ng mga Kasi mahirap daw lakay kapag ka-computer na. Kung pwede ko lang pong iulat, actually to be fair po sa BOC nung mga nakaraan po, sinubukan na po yan talaga na-witness ko po yan nung panahon ni Commissioner Sunny Sevilla. Okay. Binid niya po yan, fair and square. Matino yan si Com Sevilla. Biruin nyo lang yan, nagagalit na po yan So talaga nagkaroon po ng bidding noon at may nanalo naman po. It was a joint venture between a foreign company and a local company. Nanalo po yan, fair and square, full digitalization. Kaya lang po, yung hindi ko na po banggitin siguro. Yung sumunod, kinancel po yun. Kinancel po. Hindi na ituloy. Ngayon, nung kinancel po yung kontrata na yan, natural, magdidemanda yung nanalo. Kasi meron na po siyang notice of award na nanalo siya. Wala lang notice to commence or notice to proceed. Kaya man po yun, magdidemanda naman po yun. Wala pong kalakuan yung bidding na yun. Dahil po doon, nagkaroon po ng injunction. So nagtagal po yan, nagdrag hanggang napunta sa Supreme Court. Ngayon, may mga tumutulig siya po sa Bureau of Customs. Yun po, hindi ko naman po masasagot na po yun, na pwede naman daw labanan yung injunction. Maaari po yun. But that's a legal issue na tapos na po yan Ang importante po ngayon, meron na kaming pagkakataon na gawin po yan. Kaya sabi ko nga, pag magkakaroon po ng legal suit o demanda kami sa korte dahil yung hindi nanalo magagalit, lalabanan po namin injunction. Dahil sisiguraduhin ko po, magiging transparent po at competitive yung labanan para sa digitalization po natin. Abay, kailangan matatag kayo rito, Commissioner Nep. Huwag yung gagasahin si Commissioner Sevilla na hindi na kayanan ang pressure. Ayan, nag-resign, di ba? Mabait po masyado. Hindi na kayanan ang pressure at saka tukso dyan sa customs. Pero lakay nababanggit mo yung pressure, pagiging mabait, tukso. May tanong ako kay Commissioner Nep Pomoceno Ano ang kanyang gagawin doon sa mga, hindi naman natin nilalahat, pero may mga ilang tauhan talaga ng customs, actually ibang ahensya din na hindi matino at nai-involve sa mga hindi magandang gawain. Ano po ba ang babala ninyo sa kanya? Sila ba ay masisibak o agad-agad kapag ka na-involve sa mga korupsyon o kung anumang katiwalian? Yun nga pinapaliwanag ko lagi sa aking mga kasamahan. Huwag na nilang hulaan yung gusto kong gawin. Dahil hindi po drama po yun o hindi po yan lip service. Talagang pipilitin po natin magkaroon ng transformasyon. Isa na po dyan yung sinasabi nga pong tuwing Biyernes, meron pong fiesta po. Oo nga pala, Friday bukas, wala bang ribbon cutting bukas? Oo, nung 2 Fridays ago, madilim po sa customs nun. Friday habit. Ganun naman po. Again, magandang balita naman po. Magandang balita, napakarami rin sa Bureau of Customs. Ang gusto rin naman talagang mapaigi po yung trabaho namin, magkaroon ng transformasyon. Marami po talaga. Nag-express po sila ng suporta at tanggapin na po natin ngayon. Kapag ikaw ay taga-BOC, hindi mo po maipagmalaki. Yung mga anak po natin, baka hindi po nila o baka ikahiya po nila na taga-BOC yung kanilang mga magulang. Ang gusto ko nga po, dumating yung panahon na yung ID namin, ilalakihan pa na BOC, maging proud po sa BOC dahil po nabawasan na o nawala na po yung kalokohan. So yung sa mga hindi po susunod, talaga pong wala naman akong ibang dapat gawin kundi panagutin po yung mga magkakamali. Yung sa mga nakakakilala po sa akin, alam po nilang
Totoo po yun. Kung mabait naman po tayo. Gusto ko pong kasama yung aking mga kasama ko sa transformasyon. Yung mga magkukusa na magpaiwan, mananagot naman po yun. Gusto ko mag-volunteer sila papunta sa transformasyon at pipilitin natin matulungan po talaga yung programa ni Pangulong Bongbong na pagandahin po yung ating koleksyon. Gagawin po namin lahat yan. Yung ayaw pong sumunod, again, nag-volunteer magpaiwan, kasalanan po nila yon. Ayan na, Commissioner Nepomuceno, sir. Ito, pati Senator Raffy Tulfo, interesado rito. Ayan, kailan nyo rin isusubasta yung mga Bugatti, yung mga sports cars na nakumpiska? Baka daw mabubulok na, naula na doon sa yarda sa customs. Ayan, baka mag-depreciate na. Tama po yun, tama po yun. Hindi lang po sa Bugatti, pero sa particular na kaso po na yan, pinareport ka na po sa akin ano ba ang sitwasyon dyan. Nagkaroon na ho sila ng dalawang hindi ko pa panahon, dalawang attempts na magkaroon po ng bidding dyan. Of course, nagbigay ang BOC ng floor price. Ibig sabihin, yan yung minimum na dapat na i-offer ng magbibid po dyan. Hindi po na-meet yun. Ang pagkakatanda ko, nagbigay ng 200 million each floor price for one Bugatti. Pero kung di po ako nagkakamali. Yung mga nagbid, hindi po nila kaya yun. So dapat, tingnan natin kung ano yung tamang floor price na hindi naman po lugi ang pamahalaan. So uunahin ko po yan dahil kumbaga high profile case yan At meron pa ho, alam nyo, hindi naman po kasalanan ng dating commissioner. Again, to be fair with Commissioner Rubio, salin-salin po yung mga naipasang problema po at nasa lapag ko na po ito. Baka 100 problema po ito. Uunahin po natin pinaka high profile cases kagaya po ng Bugatti. Makakaasa po tayo sa lalong madaling panahon. Isusubasta po natin yan. Sisiguraduhin ko lang po na yung floor price tama. Ayoko rin naman magkaroon ng kaso. Ginagawa ko lang trabaho, ako pa madidemanda. At hindi lang po dyan. Sa lahat po ng pwede nating bilisan po yung auction, paggagawa po natin yan. Kasi iiwasan ko yung wawasakin Sayang po yun. Tama, may value po yan. Kailangan po, panginabangan naman po ng bansa. Ang sasiguraduhin ko lang po, hindi po yung smuggler ang mananalo. Alam naman po natin yan. Ngayon, kung may paraan siya na makapagtago, hindi po naman natin lahat mababantayan. As long as yung floor price tama, maganda na po sa bansa yan. Ngayon, mabanggit ko lang din po, meron po tayo naririnig na at naiulat din naman po sa akin, ang isang paraan din po ng mga pilyo, kung di sila nakalusot sa unang pagkakataon sa pagbabayad, nahuli po yan, ang dulo po nilang babantayan po yung rendering. Yung yung wawasakin po ba, yung susunugin. Yung mga magagaling, babantayan din po nila yan doon. At may mga ulat din po, hindi ko po sinasabing totoo, I'm giving everyone the benefit of doubt. Pero ito po yung ulat. Doon po sa rendering areas, ibig sabihin doon sa wawasakin yung mga nahuli po ng customs, usually parang naipupuslit din doon. So ang gagawin po natin, ipapa-YouTube o YouTube live ko po yan. Kung 2 hours sinusunog yun, 2 hours po yun. Mura lang naman YouTube. Kahit 10 pang ganon. Di po ba? So, mahihirapan na po yung nag-iisip na makapuslit pa doon sa rendering areas po na. Yung condemnation po tawag doon. Mahirap na po yun. So, pag smuggler ka ngayon, alam mong hindi ka makakaabot sa dulo, magdadalawang isip ka na. Babantayan po namin yun. Ayan. Kasi iba din yung mga winasak, wala, tinanggal na yung makina ng Ferrari, Lamborghini. Naging ano na po. Ano ba tawag doon? Nakatay na. Nakapag-shopping na po. Anyway, Commissioner, isa na lang po dahil kayo po ay galing sa NDRRMC. Abay, alam niyo naman nangyaring lindol sa Russia kahapon, 8.8 na nagkaroon ng tsunami warning sa kasama ang Pilipinas, Japan, California, Hawaii, Guam. So, ano po ang inyong ma-advise sa ating bilang galing sa NDRRMC Commissioner Nepomuceno, sir? Ano ang ma-advise natin sa ating mga kababayan? At siyempre, yung mga iniwan nyo sa NDRRMC na nalulungkot at nabigla daw kayong umalis doon. Nga po, sa gitna po ng trabaho. Nagpa-public apology na nga po ako ngayon kay Secretary Teodoro dahil biglang naiwan ko siya doon. Malaki po ang suliranin natin sa mga natural disasters. Ganito po yan. Sanay po ang bansa pagdating kahit papano, pagdating sa mga
baha, pagdating sa mga bagyo, kahit pa paano praktisado po tayo dyan. Ang malaki po natin dapat pagandaan talaga yung malalaking lindol. Ang una nating lagi naririnig in the big one, yan po ay tungkol lamang po dun sa paggalaw po ng West Valley Fault System. Ano po? Yan ay maaaring magdulo po ng 7.2 magnitude earthquake. Base po dun sa 2004 na pag-aaral po ng JICA, PBOLS at MMDA, maaaring mamatay 30 to 52,000 na mga residente po. Hindi lang ng Metro Manila. Mula po yan sa ilang parte ng Bulacan, Metro Manila, hanggang Cavite, Batangas, Laguna. Gagalaw po yan. Pag gumalaw po yan, hindi po katanggap-tanggap na yun ang mamamatay sa atin at 160,000 plus ang lubang masusugatan na maaari ring mamatay. Hindi po natin naranasan yan kahit po nung COVID. Na isang araw, napakarami pong dapat asikasuhin at sunod-sunod na mga sunog at magkakaroon po, definitely magkakaroon ng social unrest. Agawan po ng pagkain, ng gamot, etc. etc. Ngayon, handa po ba tayo dyan? Ang paliwanag ko nga po nung ako'y nasa Office of Civil Defense at NDRRMC, ang tamang paghahanda, yung unang level po, yung pong ating mga struktura, dapat, yan ang first line of defense, tama ang pagkakaplano niyan, ang pagkakagawa, at ang materyales tama. At wag din po dun sa mga no-build zone. Tama nga po yung bahay nyo, matibay. It can withstand an 8.5 magnitude. Sang-ayon po yan sa panuntunan ng ating Structural Code of the Philippines. Nandun ka naman sa guguhong lugar o liquefaction. Di po ba? So, dapat po lahat ng bagay niya, yan ang tamang paghahanda ng bansa. Doon sa pag-aaral po kasi na yun, meron pong mahigit 2 milyong istruktura ang lubhang maaapektuhan pag gumalaw po ang West Valley Fault System. So, yun po ang unang-unang line of defense ho natin. Ayusin na po yung mga struktura, higpitan po ng mga LGUs. Sila po ang frontline natin. Yung pagbibigay po ng construction, building permit at occupancy permit. At pangalawa lang po yung dock cover and hold, yung mga pagsasanay po natin. Pangalawa lang po yun. Ngayon, ang hindi po masyado magandang balita, para nga ako madalas, ako yung parang nananakot. Hindi po. Kailangan maunawa ng ating mga kababayan. Ang fault systems po sa Pilipinas, mahigit 140. Ang marami ng fault system, isa lang yon. At meron pa tayong 6 na active trenches. Sa pagtinignan po ng kababayan natin, yung mapa po natin, sa kaliwa po niyan, merong Manila Trench. Pag gumalaw po yun, 8.3 magnitude po yun. May tsunami pa po yun. May Philippine Trench pa sa kanan. Mahaba-haba pong usapin po yun, Lakay. Subalit kailangan paghandaan po talaga yan. Ayan. Commissioner Ariel Nepomuceno, sir, maraming salamat po sa mga paliwanag at maraming salamat. Good morning. Thank you. Thank you salamat din po. Mga kaibigan, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:23. L. 9:30. Naku, malungkot ang mga taga Bureau of Customs. Bakit naman, Lakay? Abay, mawala na yung ribbon cutting every Friday. Mukhang sa tingin ko, Lakay, titino yung mga nandyan lalo Siyempre, okay naman yung si Commissioner Rubio. Pero mukhang mas titino sila dito. Oo, dahil mukhang honest to goodness na itong digitalization. Ayan. Asahan mo may magsusumbong na At mag-iingat yung mga gustong mag-ano. Maraming sumusubok. Wag mong subukan. Wag mong subukan. Soft spoken pero firm. Ayan. Yes, ang Commissioner Ariel Nepomuceno at ayan, eto may back-up pala ang presidente. Ayan ang kainaman dyan, ha? Pagka-back-up ka ng presidente, abay pag kami mga suportado babara-bara dyan na sige, tatakutin, sige, papatawag namin kayo sa Senado, sa Kongreso. Ayan, iimbestigahan namin kayo. Pero kung back-up ka ng presidente, kung tama ang ginagawa mo, ayan ang pinaka-importante dyan. Yan ang kulang mo yata, Manong Apo Secretary Manny Bonoan. Ayan. Masyadong mabait itong si Secretary Lakay. Parang presidente rin, masyado mabait Gayahin mo si Secretary Babe Singson, Apo Manny Bonoan. Ayan. Pagka hindi pwede, hindi pwede. Ayan. Pag sinabi kong no, hindi pwedeng pwede ba? Kung mag-imbestiga, sige, mag-imbestiga kayo. Magsumbong pa kayo sa presidente. Dapat ganun. Dapat, sama
samahan ko pa kayo. Ayan, Ganon. Di ba ganon yan lang kayo? Hindi takot. Yes. Samahan pa kita. Yan ang maganda, ha? Yan ang kailangan natin, Congressman Briones. Ayan, Nick Briones, ha? Umamin na kahapon. Umamin si Kong pero senend lang naman pala talaga sa kanya daw yung video, Lakay. Sige, pag-usapan natin yan mamaya dahil standby man ang Milky. Eto muna, dahil Lakay. sa panahong ito, na tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class pa rin yan. At gamot sa high cholesterol, syempre, world class pa rin. Pero, presyong abot kaya. Ayan, presyong Ilocano, mga ateng, mga kuyang. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, mga ateng, mga lola, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Flash Report. Flash Report! Ano ang flash report sa ating Malacanang reporter, Sister L? Mayroong bagong talagang pinuno ng Philippine Army. Alamin natin kung sino sa report ni RH14. Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister L, kumpirmado na nga na si Lieutenant General Antonio Nafarete ang susunod na pinuno ng Philippine Army. Si Nafarete ay dating hepe ng Western Mindanao Command. Pinamunuan niya rin ang 1st Infantry Division at ang Joint Task Force Zampela ng West Mindanao. Kabilang rin sa mga hinawakan niyang posisyon ang liderato ng 1,101st Infantry Brigade, 11th Infantry Division, gayon din ang Office of the Deputy Chief of Staff for Operations, J3 ng AFP. Tapos nagtapos si Nafarete at si outgoing Army Chief Lieutenant General Roy Galido sa Philippine Army o Philippine Military Academy Digkislahi Class of 1990. Ilang minuto na nga lang ay magsisimula na yung change of command dito sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Sino ang papalit kay General Nafarete dun sa West Mincom na kanyang iiwanang posisyon? Wala pa sa ngayon. Wala pa nga. Yung ano pa lang, yung siya yung papalit, yan siya yung susunod ng Philippine Army. So, malaman siguro natin mamaya kung ang defense ay kung may impormasyon na sila. Yung tumapalang lakay ay siya na nga yung susunod na Philippine Army. Okay nga, Rod. Congratulations kay General Nafarete. Balik sa inyo na kaya, Sister L. Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Fort Bonifacio, Taguig. I am a soldier. Far from my home. Congratulations, Lieutenant General Antonio Nafarete, ang bagong commandant ng Philippine Army. Ito na, Sister L. Nangyari kay Congressman Nick Briones ng Agap ba? Agap ba yung party list niya? Agap party. Di ba naano natin siya, Lakay? Na-interview natin siya sa Bakit Ikaw? Yes. Ang nag-endorse sa kanila si Ivana Alawi. Oo nga pala si Ivana. Diba? Agap party list. Yes. Ayun, nga pala ha. Tanong nga pala natin nun ba't di mo sinama si Ivana Alawi? Ayan. Sabi niya baka ayaw ni Congressman Albi. Wala naman sinabing ganon. Wala bang ganon. Dagdag ko lang sabi ba yun? Sabi ni Kong, ako gay may sinabing ganoon. Hindi man ako tumatalpak. May sinend lang yung aking pamangkin. Ayun talaga lang kayong hindi ko siya kinakambayhan or what. Pero nakita ko talaga sa isang clip, photo, Lakay. Pagka kasi sinend siya sa'yo, makikita mo siya, Lakay, yung parang length.
Ganun ba yan? Parang, basta may ganun sa Messenger, di ko siya ma-explain. Sa group chat ba yan, mga ganun? Pagka sa Messenger lakay, alam mo pagka yung video ay sinendo. So parang yun lang yung una ko napansin. Ganun bago ba? pa siya umamin na siya talaga yun. Yan. Pero Kong Nick, ba't ka nanonood dyan? Alam mo, Batanggenyo, mahilig din sa sabong. Para itong si Kapitan Rex Kayanong. Ayan. Dyan sa Antipolo naman. May pa-derby daw sa, kailan ba yun? Kailan ba? August 28 sa Pasay Cockpit. In-announce. Alam mo, laki relate ako dyan kasi yung mga tsuhin tsaka mga tsuhin ko sa Bicol dati, Diyos ko. Alam mo, hilig sila sa sabong lakay. Tagal na ako din nakapanood ng sabong. Bata pa ako, nasa elementary pa yata ako. Talaga? Nagbibitbit ka ba ng talong manok? Hindi, yung kapitbahay naman kasi Attorney Cesar Dahilig nun, mahilig mga anak niya na mabarkada, kaibigan. Kaya nakakipanood din ako sa sabong noon. Pero yun lakay, parang hobby lang nila yung gano'n no? May pustahan din. Pero pumupusta, pero hobby nila yung pag-aalaga ng manok. Oo, totoo yan. Bina-vitamins pa yan. Tapos mas mahal yung vitamins ng manok sa tao. Kaya nga, minsan nagalit yung misis mahal pa ang vitamins ng manok. Ayan. Sabi ng anak, buti pa yung manok, pinagbabitamins si tatay. Yung anak hindi. Kaya yung anak pagka nagsasabong, sana matalo si tatay. Ayan. Para may ulam na. Para may tinola kami pag-uwi. Ay, tsaka may mga boxing gloves pa yung mga manok. Yes, lakay. Mayroon yan sila. Pagka-practice, may gloves yung yung tahid ba ang tawag doon? Alin lakay? Yung pinuputol sa mga manok, may pinuputol yung ganon. Yung parang kuko na ang tawag ba doon? Hindi ko alam kung anong tawag doon Tanong natin kay... yung kuya ko, addict din kay Romel Fertes. Tsaka Mike Lumaban. Mike Lumaban. Itong mga sabongero natin dito. Pero yung mga nagsasabong naman sila lakay, hindi naman yung tipong pang talaga. Nangyari kay Congressman Nick Briones, wake-up call sa lahat ng mga mambabatas na sundin ang proper decorum kapag nasa plenaryo. Abay, tama yan. Yun naman talaga ang punto doon. Mr. Speaker, pwede bang batuhin ng eraser yung mga mga congressman na habang may session, nagdi-discuss ng mga bills, wala iba. Nagse-cellphone. Nagse-selfie, mga nagse-cellphone, ayan. Kung anong ginagawa, palakad-lakad, mga ganun. Baka po pwede namang during the session, yung attention natin ay nandoon para may alam tayo sa pinag-uusapan. Yes, makinig. Ayan, at makilahok. Ayan, yes, Alamin natin, report mula kay Arrest number 12. Siguro trabaho na ng Sergeant at Arms ito manang Milky, Pagka nagpe-pay attention yung Kong. Ayan. Pag hindi nagpe-pay attention, batuhin ng eraser. Milky, rekunalpis kami manang Milky. Milky. Sister L, wake up call. Wake up call sa lahat ng mga mambabatas, kamaraman o senado ang nangyari kay Representative Nicanor Briones ng AGA Party List. Reaction to Senator Jonathan Keith Flores ng Bukidnon matapos ngang umaming si Briones na siya ang nag-viral sa litrato na nanonood ng online sabong noong Lunes ng umaga sa pagbubukas ng 20th Congress. Ay kay Flores, dapat sundin ng lahat ng mga mababatas ang proper decorum kapag nasa loob ng plenaryo. Sabi ni Flores, bilang mambabatas, may mga dapat sundin na regulasyon at bilang mga kinatawan ng kanilang sektor, dapat din silang maging ehemplo. Dismayado si Flores sa nangyari ang viral photo ni Briones ngayong nagsusumikap ang Kamara na makuha ang suporta at tiwala ng taong bayan sa pamagitan naman ng maayos na pagtatrabaho. Narito si Congressman Jonathan Keith Flores. It's also siguro a wake-up call, no? Na dapat you have to follow the proper decorum din while we are in session, no? Or while we are in the plenary. Kasi sobrang pangit po ng image that it will create kung may photos like that will be circulating. Tatandaan na kaya Sister L, umaming na kahapon si Briones
na siya nga ang congressman na nakuhanan na nanonood ng isabong habang ongoing ang paghahayag ng mga mambabatas ng kanilang suporta kay later Representative Martin Romualdez bilang House Speaker ng 20th Congress. Tanggap din daw ni Briones kung meron daw magsasampa ng reklamo sa kanya laban naman sa House Ethics Committee. Ako New Krigunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Sandali lamang, Raymond at Paas mula sa Senado. Ayan, Raymond, sabihin mo kay Senator Raffy, ayan, yung mga bugating pinahuli niya, ayan, isusubasta na. Ayan. Malapit-lapit na. Kaya lang, mukhang mahal pa rin, ha? Ayan, 200 million. Diyos floor ko, price. At magkano kay mga Ferrari, mga Lamborghini. Ayan. Bibili ka, Lakay? Naku, hindi natin. Bawal sa Ilocano yun. Hanggang second hand lang tayo mga hanggang Toyota lang tayo, Sister L. At least reliable daw, Toyota. Pwede bang Mr. Cesar Lee, pwede bang yung body lang ng Lamborghini o kaya Ferrari ang kunin natin babaklasin mo yung pinto. Pagkatapos Toyota ang makina. Para mga jeep. Ipapa-assemble natin sa Toyota Alabang o kaya sa Toyota Valenzuela ba yun? Kaya Alex Flores. Baka magselos eh. Kaya nga Franklin Lim ng Toyota Quezon Avenue. Pwede rin pa rin Mike Lee, ha? Ayan, Bugatti o kaya Lamborghini yung ang body. Tapos yung makina. Ang makina ay Toyota. Sasalpakan natin Toyota. Paano kaya rehistro ng mga ganun? Bawal yata yun na Lakay eh. Pwede siguro. Pero hindi ba Lakay yung jeep? Yung mga jeep, di ba? Yung iba. Yung mga jeep nga, makita mo, nagulat yung balikbayan. Yun daw mga jeep dito, klasa Pilipinas. Dahil Mercedes-Benz. Mercedes-Benz yung nakatatak doon sa sa unahan. Sa unahan minsan Lakay, may ganun pa kayo, di ba yung malaki doon sa, hindi ko alam yung term doon eh. Yung logo doon sa Mercedes-Benz. Nagmumura nasa harapan. Jeep Mercedes-Benz. Biyaheng Baclaran Quiapo. O kaya sa biyaheng Libertad. Standby Edniel Paro sa oras teka muna, bago natin makalimutan at magpapakain to ng cholesterol na lechon. Lakay, alam mo na, una na. Nandiyan na ba? Nandiyan na. May lechon paksiw tayo. May lechon talaga nga, lechon. Ayan, ang bilis na ni Mayor Darly De Roca at si Ricky, ha? Ayan, nabuhabate ng happy birthday sa kanilang walang kakupas-kupas na nanay. Yes. Si Aling Lydia sa Lechon De Roca. Ayan. Happy birthday. Thank you din po sa padalang breakfast. Maraming salamat. At si Kaloy Pascual Jr. din, ayan, sagot na raw niya ang panghimagas. Ayan, at saka dessert. Ayan. At happy birthday din kay Ampi Rocha at Rod Nicolas mula kay Kaloy Pascual. Ito lang kayo nag-message sa atin, si Carlo Carungoy, dati itong nasa AirAsia, kung di ako nagkakamali, sabi niya, good morning daw sa inyo ni Manong Deo, nag-message sa atin, pabati naman daw Lakay ang kanyang ex-girlfriend, na misis na niya ngayon, si Grace Carungoy, celebrating her 46th birthday. Ayan, happy birthday po kay Miss Grace Carungoy. Ito rin mga taga-Suzuki, ayaw din magpatalo sa mga taga-Toyota. Ayan, pakibati rin si Apple Bong Rosal, General Manager ng Suzuki Gateway Group. Ayan. From the seniors ng auto industry. Ayan, ayaw patalo mga taga-Suzuki Oras, Sister L. It's 9:45. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Bago ang report ni Raymond Dadpaas, may paalala po, baka makalimutan natin. May paalala si Chairman and CEO Ala Tenco. Ayan, para sa mga photog enthusiast. Ayan, ngayon po ang deadline, ha? Ayan, ngayon po ang deadline ng submission. Ikaw, Dr. Well Aguila, ha? Di ba maniniyot ka rin? Ayan, mahilig din sa shoot. Ayan, maniniyot. Ayan, sa mga mahilig sa photography, ngayon po ang deadline ng inyong mga kuha. Ayan, para sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayan, at alam niyo naman, ito ay bukas sa mga amateur at professional Filipino photographers. May edad 16 years old up pataas.
At ayon kay Chairman Tenko, ang photo contest, ang purpose nito ay para ipakita ang mahalagang papel ng proyektong pang-infrastruktura. Katulad na naman ng highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Ayan, pwede bang kunin yung kwan? Wala pang kailan ba ang groundbreaking nung tulay from Bataan to Cavite? Another San Juanico Bridge yan. Pagka naayos yan, ang ganda niyan. Siguro pwedeng yan ang landmark project mo, Mr. President. Dapat within your term. Complete. Ayan, masimulan yan. Ayan, parang legacy din ng Apo Marcos at saka si Mrs. Marcos. Oo, yung San Juanico Bridge. Mga magulang niya, yung tatay niya, maraming legacy ang naiwan. Ang biro nun, regalo daw ni FM kay First Lady Imelda noong araw. Ngayon naman itong Bataan Cavite Bridge. Pwede mo rin sabihin regalo kay Madam Lisa. Kay FL. First Lady Lisa Araneta Marcos, di ba? Wow, 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR, At malaki-laki ang premyo rito, kaya sumali na. July 31 po ang deadline ngayong araw na ito. At para sa iba pang mga detalye, mag-log on sa www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. Report mo lang kay nasa sa akin ba? Nasa kay Raymond Gonzales. Nandito lakay yung kaligtasan ng siyam na seafarers na hawak ng mga Houthi rebels dyan sa Middle East. Dapat daw tiyakin ng pamahalaan ayon yan kay Senator Idol Lakay, Raffy Tulfo. Alamin natin akala ko sasali siya sa subasta. Pwede mang sumali sa subasta sa sa mga Bugatti. Ang mga senator? Sa customs. Ang mga politician? Oo nga. Pwede ba yun Lakay? Bawal pwede yata? Pwede ba o bawal? Sa bagay, hindi naman yata bawal, pero delikadesa na lang. Yes, so kapag ikaw ay public servant. Lalo si Senator Tulfo, yan ang tumutok sa sino may-ari ng Bugatti na yan? Nabayaran ba ng bis yan? Dumaan ba ng tama sa customs yan? Ayan, kaya na-hold. Alamin natin ang report mula sa Senado ni RH28 Raymond Antas. Teka muna, si General Jun Caparas, buhabati kay bagong AFP, Army Chief General Antonio Navarrete. Ayan, dati kong operations officer yan sa PSG, Presidential Security Group. Sabi ni General Jun Caparas. Ayan. At si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ng Customs, mista ko yan. Ayan, matino yan. Good luck, Commissioner Nepomuceno. Ayan. Okay, si Raymond. Punta na natin ang report ni RH28 Raymond at Paas mula sa Senado. Laki Raymond. Elaine at Mayor nanawagan si Senador Raffy Tulfo sa pamahalaan na matiyakin ang kaligtasan ng siyam na seafarers na hawak ngayon ng rebelding Houthi ng Yemen. Sabi ni Senador Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on the Migrant Workers, ay dapat magtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na hindi lang maging ligtas ang siyam na mga seafarers, kundi matiyak yung kanilang pag-uwi sa kanilang mga pamilya sa lalong madaling panahon. Ito ay kasunod ng konfirmasyon ni Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers na hawak nga ng Houthi ang siyam na kababayan nating mga seafarers mula sa linatake nila at lumubog na MV Eternity Sea. Sila ay bahagi ng 21 Filipino crew ng nasabing barko. Para kay Tulfo, malaking bagay na malaman at makumpirma na buhay ang nasabing mga seafarers. Sa ngayon, sabi ng DMW, ang Department of Foreign Affairs na ang humingi ng tulong sa bansang Oman na siya ding tumulong doon sa mga tripulante ng MV Galaxy Leader na naipit din sa lugar para sila din ang tumulong at malaman kung nasaan itong mga crew ng MV Eternity. Raymond, sa ngayon, buhay daw ba lahat yung mga Filipino seafarers? Kasi may report na may napatay yata. Ano ba ang latest kay Senator Tulfo? Ang pagkakabanggit, Mayor, buhay yung siyam na mga seafarers, pero wala pang identity na binabanggit. At yun na nga daw ang sabi ni Secretary Hans Kakdak ng DMW, through DFA ay magtutulungan sila para tulungan sila ng bansang Oman upang matukoy kung nasaan itong mga ito at magkaroon ng
negosasyon or rescue operation para mailigtas ang nasabing grupo, Mayor. Sabi ni Senator Raffy, baka magpapatawag ito ng hearing para repasuhin yung mga umiiral na polisiya para naman dito sa ating mga seafarers na nagpupunta sa mga high-risk zones. Gaya ng lugar na mga yan, ilan sa mga nakita natin doon sa listahan ng itong mga lugar na delikado sa ating mga seafarers, ayun na nga yung Red Sea at Gulf of Aden, ito yung Gulf of Guinea sa Africa, at yung Black Sea, ito yung area naman kung saan nangyayari yung gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito si RH28, Raymond. Sa DZRH, Mayor. Si Senator Raffy, interesado ba sa subasta sa mga Bugatti, yung kanyang pinaimbestigahan? Baka kahit no interesado, Mayor, parang siguro baka naman ayaw ding makita na yung kanyang pinahabol sa kanya mapunta. Sa bagay. Delikadesa. Tsaka, Senador, gagamit ng 200 million na sports car. Baka takot-takot na bati ko sa butin yan. Siguro, sa mga itong si Senator Raffy naman, alam naman natin na maliban sa paying senador nauna ng may magandang hanap buhay yan. So kaya naman siguro, kaya lang hindi nga talaga maganda tignan, lalo na at totoo nga, Mayor, na talagang tinutukan din niya yan yung paghahabol doon sa mga iba't ibang sports car na may-ari yung mga sinasabing taga-Pogo. Kaya nabawi yan at napasa kamay ng gobyerno. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. At si Senator Raffy Tulfo, hindi mahilig sa sports cars ha? SUV ang hilig nito. Ayan. Yung mga malalaki. Flash Report. Flash Report! Yung pong person of interest, yung pong pamamaril. May pamamaril na naganap po kasi sa may barangay hall dito sa barangay 190 sa Pasay City at kinumpirma po ng Pasay Police na mayroon ng person of interest sa insidente na yan. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Israel, Lakay, may person of interest ng Pasay City Police sa pamamaril sa barangay hall nitong barangay 190 Pasay City kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Sa panayan natin kay Chief of Police Colonel Lucelito De Sesto, POI nila yung isang residente rin ng barangay na nasita ng barangay chairman kagabi dahil sa paninigarilyo, bagay na kanya umanong ikinagalit. Tinutuntunaan nila yung person of interest na yan habang nagpapatuloy naman yung kanilang isinasadawang backtracking at investigasyon. Pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam. So ayon sa ating pagtatanong din sa ating barangay kapitan, kagabi daw meron siyang nasita na isang individual. Ayun ang kanyang sinasabi na suspect sa ating pamamaril. Tinuturing na natin siyang isang person of interest kasi siya nga yung nasita ni Kapitan kagabi. So ongoing ang ating investigation. Nandito na po yung SOCO na nagkakandak ng technical investigation. At the same time, yung ibang tropa natin nagkakandak na rin sila ng backtracking sa mga CCTV footage sa mga CCTV dito sa area ng barangay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle. Report mula kay Edniel Parrosa. Kaso naman laban sa utak ng pagkawala ng mga... ito pala yung kay Edniel. Ilan sa 12 pulis na sangkot sa missing sa Bungeros, may mga dati na daw po yung administratibong kaso. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH52, Edniel Parrosa. Edniel. May mga dati ng kasong administratibo ang mga miyembro ng pulisyang sangkot sa pagkawala ng mga sabungero mula pa noong 2021. Sabi ng PNP Internal Affairs Service, Inspector General na si Attorney Dodo Dulay, lagpas kalahati sa 12 pulis na unang kinasuhan ay may record na ng administrative cases bago pa man pumutok ang kontrobersiya. Pero nilinaw ng opisyal na wala pa silang konkretong patutugma kung ang mga naunang kaso ay hindi kaugnayan sa issue ng extrajudicial killings o gera kontra droga. Naalalang inilutang ng Department of Justice ang posibilidad na baka konektado ang missing sa Bungeros sa ilang pagkamatay sa nagdaang war on drugs
Malalang kinasuhan na ng NAPOLCOM ang 12 polis na isinangkot ng whistleblower na si Julie Patidongan bilang umano'y muscle group sa pagtawala na hindi bababa sa 34 na biktima noong 4 na taon nang nakararaan. Ito si Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ayan, saan kayo dinala yung bungo at saka ngipin? Nanakuha dun sa nakakuha dun sa Taal Lake. Yung ba ay bungo ng bata, matanda. Ayan, kasi may mga bata ding nawala, di ba? Ayan. Report mo lang kay Boy G. At kaugnay ng report ni Edniel Parosa, kaso naman laban sa sinasabing utak ng pagkawala ng mga sabongero. Isasampa na daw po yan, ayon kay Department of Justice Secretary Remulla. Report ni RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Ella Lacaya Dayo, sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulla na malapit ng isampa ang kaso laban sa mga umano'y utak o mastermind at kasabwat sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon sa kay Remulla, hinog na ang kaso, binubuo na ang mga affidavit para maihahin ang reklamo at ilang detalye na lang ang kailangang ayusin. Kabilang na yung mga statement o mga ng bakong saksi na nasa custody na ng polisya. Target ng DOJ na sa isang pangkaso sa lalong madaling panahon. Hindi pa binanggit ni Remulla kung kaya ilan o sino-sino ang mga kakasuhan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, Dumagoso mula sa Manila. Your business is our business. Oy, bago yan ha, para sa mga nagpunta rito sa ating mga magsasaka. Yung mga nagkakaisang magsasakang Nuevo Ecija nagpunta last week. Abay, natanggap na po ng Malacanang. Ayan. Maraming salamat, Apo Attorney Adrian Bersamin, Apo Lucas, Yusek Jomar Canlas. Ang inyong love letter kay Presidente kaugnay sa inyong problema, hinaing ng mga magsasaka sa Nuevo Ecija tungkol sa presyo ng palay, bigas, ayan, at rice tarification law. Tinanggap na po kahapon. Eto binigyan po kami ng kopya. Ayan, receive July 30, 2025. Office of the Executive Secretary, Bonifacio Hall, Malacanang. Ayan, tinanggap po yan 10 a.m. kahapon. Ayan. So para sa kaalaman ni Kuyang Crisostomo Marsan, Leopoldo Alcantara at Kuya Roderick de los Santos, yung grupo po ng mga farmers from Nueva Ecija, Central Luzon. Sa business. Sa ating balitang negosyo, ang Department of Energy nag-endorso ng 19 na renewable energy projects para sa System Impact Study ng NGCP. Ang detalye ng balitang yan mula kay Sofia Gansa. Sofia. Iniulat ng Department of Energy na maraming renewable energy projects at energy storage systems ang nakakuha ng System Impact Study Endorsements o SIS na mag-evaluate ng viability nito. Sa datos ng DOE, mayroong 15 RE at 2 ESS developments na nabigyan ng SIS kung saan 10 rito ay wind energy projects, 4 ay solar, 1 hydropower at 2 battery energy storage system. Sasailalim sa Grid Impact Study ang mga proyekto upang malaman kung ang mga infrastruktura ay feasible na kumonekta sa transmission grids ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang mga certificate ay nangangahulugan na ang mga pasilidad ay sumusunod sa patakaran ng DOE at sasailalim sa pagsusuri ng ERC sa hinaharap. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57.58 pesos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Good morning, Mr. Michael Ismaygay at si Colonel June Arias at ang kanilang mga classmates sa CGSC Class 48. Nagpapaabot din ng congratulations kay new Army Chief, Lieutenant General Antonio Navarrete. Congratulations and good luck.
At yan na ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Abid. Pero Lakay, bago tayo mag-extra, meron lang tayong i-remind sa ating mga kababayan. Kasi tawagin din natin ang atensyon ng Globe. Dahil ang GCash, Lakay, ay nagpapadala ng mensahe na ikaw ay, ang nakalagay dito, you have received 5,000 pesos. Tapos ang nakalagay, Lakay, ay ito daw ay bahagi ng kanilang pamimigay ng ayuda dahil sa ay actually GCash pero SSS ang nakalagay, Lakay. Naku, wag assistance daw magpapaniwala yun po yan. sa mga binagyo. Pero yun po ay may link. So pag kinlik nyo yung link, for sure, baka makunan kayo ng pera. Kaya wag nyo pong ikiklik yung link. Ito rin, dagdag ko na rin yan. Kasi isang kuyang natin, naging biktima rito. Yes. Depositor ng BPI, Bank of Philippine Islands. Sabi nila ay meron daw mga freebies. Ayan. Yes, tsaka may mga points na sinasabi. Worth 5,000. Ayan, ibinigyan ng link. Yung Kinlik kuyang niya. Clinic niya, ayun, natangayan tuloy ng 22,000. Ayan, kaya ingat niyo sa mga modus na ganyan. Ang reminder lagi sa atin ng mga telco, Lakay, na pagka may link, wag na pong ikiklik dahil hindi naman na nila ngayon, usually, hindi na sila nagpapadala ng link sa mga text messages. So, ingat-ingat po. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye! Diyos si Agina, Diyos ti Kumuyog. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.